ay nararanasan natin. Lahat ng yan tatalakayin at hahanapan ng solusyon sa araw ng Lunes. Katuwang na yung ating mga kongresista partner. No? At yung iba pang mga ahensyang ipatatawag. Makibalita tayo. Nasa linya natin si Congressman Jose Chavez Alvarez, isa sa mga nagsulong nito with Speaker Martin Romualdez at yung kanilang colleague mula sa 1st District, Congressman Salvame. Congressman Jose Chavez Alvarez, sir, magandang umaga muna. Si June Fred at si Ed po ito. Good morning po, Congressman. Magandang umaga dyan sa inyo, June Fred. Opo. Good morning to all your listeners. Yes po. Tuloy na sa Monday, Congressman. Ito pong pagpapatawag natin sa Kamara ng mga stakeholders at dito po sa Congressional Inquiry kaugnay ng problema natin sa kuryente sa Palawan. Sir? No, mukhang tuloy na yan, June Fred. Oho. So ano pong inaasahan natin dito, Congressman, sir, na makahanap ng solusyon o long-term solution para sa problema natin dito sa Palawan? Unang-una, yung pinakamabilis na lunas para maka-access tayo sa UCME, Okay. yung subsidy. Mhm. Yan ang unang pag-uusapan. Sunod, ano na yung intermediate? Sunod, ano na yung long term? Gano'n na mayayari dyan. Ayun, Wala lang ako specifics dahil pakinggan natin yung mga resource person, pati na ang paliko, pakinggan natin Okay. na bakit sa gitna ng kahirapan ng mga mamamayan, sila gumagastos ng pera ng kooperatiba. Mhm. Nakikita naman ninyo sa Facebook na doon pa sa Costa Palawan, ay pinakamahina yun, 500,000 ginagastos noon. Mhm. So, hindi dapat sila magpakita ng ostentatious display of wealth. Wala naman kaya pera ang paliko. Bakit? Sana simple na lang yung anniversary, sandwich na lang at saka soft drink. Hindi. Ito, pakita pa ng napakarami nilang pera. Mhm. Di ba? Oo. Sa kalagitnaan ng kahirapan ng mamamayan ng Palawan, sila nagtatamasa sa maraming pera. Okay. Yung pong maibalik yung subsidy, may mga way na po ba na mapakiusapan natin yung Department of Energy, yung NEA, na bawiin yung kanilang kautusan na bumalik tayo, makatamasa tayo ng UCME, Congressman, sir? Wala pa, kaya nga pag-uusapan anong pinakamagandang lunas. So kaya nga pinapatawag ito. Pero hindi naman po ito yung baka umasa na yung mga kababayan natin, hindi naman ito yung agad-agad, ano? Ito po yung pag-aaralan pa po, Congressman. Yeah, totoo yan. In other words, tanungin natin lahat, mainahon tayo doon, wala tayong emosyon na parang galit tayo. Hanapin natin yung paraan nga sa ambilin ng speaker kung ano yung pinakamabilis na panahon na para access yung subsidiya in spite na pinagbawalan yung paliko. O yun. Oo. May mga iba pang may mga iba pang mga grupo, hindi lang po Paleco yung kasama dito na haharap, Congressman, sa Monday, sir? Oo. Hindi lang ang paliko na meron na ibang mga kooperatiba na ganon din ang problema. Sige po. At maka-update kami sana by Monday, Congressman, nung mga mapag-usapan at mangyayari dito po sa Congressional Inquiry, Congressman Alvarez. Opo. Sige, sana malunasan na kagad natin dahil taong bayan na ang naghihirap. Sige po. Yun nga po ang naisin natin. Salamat po ng marami, Congressman. Okay. Good morning po. Sige, maraming salamat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Tanduay Round 5 Years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cebuana Luwilier. Basta sangla, sa Cebuana tiwala.
Ayan. Malumanay Oo. lang daw, partner. Oo, hindi pwede dito Ah. nagsisigawan kasi katulad dito sa atin, press conference pa lang, naghahamunan na, nagsisigawan na. Nagbuburuan na, no? Hindi pwedeng maayos yung problema Oo. sa kanyan. So ito lang po yung maganda dito sa House of Representatives natin. Mahinahon pong pag-uusapan yung Mahinahon, problema. ha? Pero Mahinahon. wag naman po yung baka akala ninyo pagka nagkaroon na ng congressional inquiry sa susunod na buwan agad-agad, hindi po ganun kabilis yun. Oo. Kasi ito po in aid of legislation and syempre gagawin po nila yung the soonest possible solution po. At yun yung main target na makabalik tayo sa subsidy dahil Oo. ito yung nagpapahirap sa ngayon O sa baka atin. pwedeng diba? baka meron ng batas na i-require itong mga kooperatiba natin na wag naman paabutin ng 5 taon yung mga terms of reference lang na hinihingi ng DOE ilang taon po bago nagawa, di ba? Isa yun kung kaya tayo ngayon ay nagsasuffer dito sa EPSA na to. Oo, dalawang EPSA na. Yung ating sino-shoulder ngayon, mga Yun. kapuso, with Delta P at the DMCI. Oo, mga bagamat kapuso. meron ng binanggit si Assistant Secretary Mar ng Department of Energy na kung kung halimbawa magganon ulit yung mangyayari, yung National Electrification Administration na yung papatakbo ng magsasagawa ng CSP. competitive Oo. selection process. Oo, kasi diba? doon tayo natagalan Pagkatapos, parang sa sobrang dami nung nire-require natin, tatlo na lang yung magsasali sa bidding. Ang daming mga power tayo. Pwedeng pagpilian. Hindi lang sila mag-qualify siguro doon sa mga umabot ng 5 taon yung terms of reference o 4 na taon ba yun? Bago 2018 hanggang 2022. Oo, 20 Oo, tapos nagkaroon pa ng failure of bidding, nagka-demandahan pa, ganun din lang yung Ayan. mangyayari. Ang daming mga lapses din EPSA talaga. tayo nga, EPSA. Oo. Kaya ito tayo ngayon nagsasuffer niyang EPSA na yan. I-EPSA na nga natin EPSA na yan. Sana EPSA na lang yung EPSA na yan. So yung mga siguro matatalakay doon hindi pwedeng hindi matalakayan doon sa congressional inquiry. Sana mabago na yung ganung sistema na wag naman ganun katagal. Oo. I-require natin yung mga electric cooperatives na wag naman kung kailan nila gusto na hanggat hindi pa pupursigin ng Department of Energy, tuloy-tuloy lang yung ligaya. Parang ganun, partner, yung nangyari, di ba? Kaya meron tayong EPSA ngayon daming mga lapses po. Anyway, paubayan natin yan doon sa mga mababatas natin. Oo. Behave sa Monday. Oo. Malumanay daw. Oo. At yung Walang sinasabi nga, magduduruan, ha? oo. At Mga nasa Congress tayo. Oo. Yung usapin nasa Congress, hindi sa lansangan, hindi sa palengke, partner. Okay? Kaya behave kayo yung mga pupunta sa Monday. Alas 8:45 na ng umaga, mga kapuso. Ayan. Jobs, mo ito. Ayan. Sige. Tumitindi na at tayo'y nakaharap ngayon sa epekto ng El Nino, partner. Dito sa lalawigan ng Palawan, alamin lang natin yung pong mga ginagawang measures ng iba't ibang mga ahensya. Doon po sa ibang mga lugar, nagkukulang na talaga yung tubig doon sa mga basakan, partner. Mga pananim. Apektado na naman yung kalidad ng product ng mga anihan ngayon. Oo. Dito sa Palawan, may epekto na ba? May nakikita na tayong epekto sa maagang panahon ng pagtama ng El Nino phenomenon na ito, dahil pa ito hanggang June pa inaasahan. Kasi June, July doon papasok yung panahon ng tag-ulan, so medyo makakabawi-bawi na tayo doon, partner. Sana wag na tayong humantong doon sa dati, partner, yung ginagawa na anong tawag doon? Naging aerial seeding. ba yun? Oo.
Oo, nagtatapo ng asin doon sa himpapawid para lang magkaroon ng ulap, makaproduce ng ulap na siyang magpapaulan. Pero hindi ganun ka hindi ganun ka successful yon, partner. Mga minsan kapuso. hindi tumatama sa sa mainland yung ulan. Oo, Minsan doon sa gitna ng bundok. karagatan. Oo. Oo. Sayang, yung gastos ng ating pong gobyerno, mga kapuso. So nakikipag-ugnayan tayo ngayon sa Department of Agriculture or nitong ating pamalaang panlalawigan kina Dr. Romy. Malaman natin yung mga assistance na ginagawa ng kanilang tanggapan sa ating pong mga magsasaka. Oy, bukas na yung fishing ground natin, partner, sa Galunggong, ha? Oo. Lifted na noong January 31. Ibig sabihin, Nakakatikim na tayo ng mga fresh at saka na mura. Galunggong. Sana At naman mura-mura na yun ng konti. siguro, Huwag sana naman yung ginto na din yung may presyo. pagbaba ng konti, sabi ng DA VFAR, partner, kasi nga, kung marami ang supply at may factors pa din yung pagtaas ng petroleum products natin, kasi yung mga mangingisda, yung mga fishing company gumagastos din yan ng kanilang mga fuel, di ba? Paglaot nila Paglaot. yung iba dala-dalawa yung makina ng mga bangka nila. Oo, ay, ano yan, hindi lang isa, kundi nasa 5 lantsa yata yan, partner. Oo. Iba yung mga maghuhuli, iba yung kukuha, iba yung magdadala doon sa mainland para ibenta na yung mga huli galing ng karagatan. So yon, yung mga operational expenses apektado noong pong pagtaas ng presyo ng petroleum products natin at yung masamang panahon pa at masamang lagay ng ating karagatan. So may pagbaba man daw, medyo minimal pa. No? Pero pag pasok ng second quarter ng taon, doon mas may enjoy na natin yung mas maraming huli ng isda, galunggong, at baka mas magmura na din, partner. Kasi magsasabay-sabay na raw, sabi ng VFAR, na malilift yung mga close season dyan sa Zamboanga. May iba rin kasi mga lugar na yung ibang species ng isda naka-close season din ngayon. Okay? Irene Daculapas, good morning din. Sir Renato Habares, si Idol. Good morning. Mayag nga temprano ko no. Kalindo dyan, Ed and June Fred. Salamat. Salamat, Sir Tox. At Ma'am Evelyn Paduga Dator, good Bats. morning din sa inyo dyan sa barangay Santa Monica. Absent ka ng birthday ni Presidente natin, si Bats Engineer Cesar. Yun. Alas 8:49, saglit, at habang kinokontak natin ang DA ng provincial government, standby lamang mga kapuso. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito ang tambalang magpapainit ng inyong umaga sa GMA DYSP Super Radio, ang programang Kami Naman, Kami Naman! Mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, inyong makakasama sa radyo at online sina Ed Havares at June Fred Calama. Kami Naman, Kami Naman, Kami Naman! Buong pwersa ng GMA Super Radio Palawan. Kasama kami sa pagbabantay at pagbabalita sa mas hinalawak na GMA Integrated News na nanatiling tapat at pinagkakatiwalaan sa buong Palawan. Kami naman! Kami naman! Kami naman! Tambalang inyong masasandalan, walang kinikilingan, buong puso para sa Pilipino. Super Ed Havares at Super June Fred Calamba. Kami naman! Kami naman! Kapuso, maganda ang buhay. Kapuso, nagmamahalan. Kaisa tayo sa puso, kaisa tayo sa hangarin. Magkasama tayong mangarap, Tiyaya ng buhay. maging abot kamay. Sa Diyos nagtitiwala, sa
Kapuso, anumang hamon ng buhay. Umuulat ngayon, tahanang Pilipino, walang kasing saya. Ay sarap pagtatupad lahat ng ating hinahanap. Pagkay tamis, pag napagtatagumpay na'y nasa. Kaisa tayo sa puso, kaisa tayo sa hangarin. Buong puso, nananalig, nanangarap, nagsisikap. Kapuso, puso, kabuhay ng Umuulat ngayon, tahanang Pilipino, walang kasing saya. Kay sarap ang natupad, lahat ng ating hinahanap. O kay tamis, ang nakamtan ng buhay ay nasa. Kaisa tayo sa puso, kaisa tayo sa hangarin. Magkasama tayong mangarap, biyaya ng buhay, maging abot kamay. Kaisa tayo sa puso, kaisa tayo sa hangarin. Buong puso, nananangin, nangangarap, nagsisikap. Kapuso, sa bawat tagumpay ng Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Ako ay isang mamamayan ng ating mundo. Nangangako ako, iibigin ko ang tama, iingatan ko ang totoo. Di pagagamit kahit kanino, di pabubulag, laging totoo. Sa isip, serbisyong totoo, sa salita, sa gawa, buong puso, bawat tibok. Serbisyong totoo. Kapuso tayo, tapat sa pagbabalita. Kapuso, ikaw at ako. Isip at puso'y ginagamit sa tama, walang labis, walang kulay, pagkat panata ay katapatan sa kapwa. Katotohanan magpapalaya sa bayan. Magpapalaya sa bayan. Katotohanan ang panatanalig Pangako, sa bayan. iingatan ko ang totoo. Kapuso, basta radyo. Dapat tama. Sa balita at impormasyon. Dapat tama. Ang mga taong nagbabalita. Dapat tama. Dito sa Palawan. Dapat tama ang radyong inyong pinakikinggan. DYSP Super Radio. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang. Tama!
Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radio. DYSP Super Radio. Narito na ang tambalan Ed Havares, Junfred, Kalamba, kami naman! Alas 8:57, 3 minuto bago ang ikasyam ng umaga. Ngayon pong araw ng Biyernes. Oy partner, batiin muna natin itong ating mga munisipyo dito sa lalawigan ng Palawan. Para dito sa 2023 Good Financial Housekeeping Passers. Ang galing ha. As of January 25, 2024. Meron tayong mga ilang munisipyo dito? 23 municipalities tayo, pero yung mga pumasa partner dito sa Palawan ay nasa 16. 16 na mga munisipyo. At sa syudad, sa Mimaropa, kasama yung Puerto Princesa. Congratulations. Congrats po. Ito ulitin natin, 2023 Good Financial Housekeeping Passers. So ito po sa lalawigan ng Palawan ay yung bayan ng Aborlan ni Mayor Jaime Ortega. Tama ba, partner? Oo. Mayor bayan ng Agutaya ni Mayor Perla Bacuel. Batarasa, partner. Mayor Abi Iba. Brooks Point. Mayor June Benedito. Mayor June. Busuanga ni Mayor Beth Cervantes. Cuyo ni Mayor Macoy de los Reyes. El Nido, Mayor Edna Lim. At Linapakan, sino na ngayong mayor, partner? Bago yung mayor nila ngayon. Basta yun, Linapakan, pumasok. Nasa dulo ng dila ko. Baka po pwede natin siya kamong mairitan tungkol dito. Kamo. Tapos, Bayan ng Nara, partner. Yun, Mayor Girandi Danao. Bayan ng Quezon, Mayor Joselito Ayala. Bayan ng Rojas, Dennis Sabando naman. San Vicente, Mayor Ami Alvarez. At Kalayaan, Mayor Del Mundo. Sa Culyon, congratulations din, Mayor, sa pangunguna ni Mayor Nakache. Rizal, Mayor Norman Ong. At Sopronio Española, partner. Mayor Tesorio. Mayor Tesorio. Yan, yung mga 2023 Good Financial Housekeeping Passers sa Palawan as of January 25, 2024. Kaugnay niya, pwede ba si Director? Okay lang? Sige. Anong mga pinagbasihan dito? Anong mga kinalap na mga datos, requirements? Alas 9 na? Kinaklase-klase ba yung munisipyo? Dahil ba sila yung first class municipality? Babalikan natin siya. Second class, Babalikan natin siya. Si Director. Pumasok kasi ng alas 9, partner. May mga commercial tayong maiipit para hindi magantay si Director. Babalikan natin itong bagay po na ito. 9:01 na po ng umaga. Yan, si Director, tawag kami mamaya-maya ng konti. Si Director Virgilio Tagle. Biganda na po natin yung pong ating mga paghanap buhay. Director, saglit lang po ito. Narito na ang tambalan Ed Havares, Junfred, Kalamba, kami naman! Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radio. DYSP Super Radio. Ang oras ay hatid sa inyo ng Watertime Refilling Station, owned and managed by Raymond J. Tan, located at number 30 Mabini Street, Barangay Masipag, Puerto Princesa City. For orders and delivery, call or text 0998-855-7152. Oras hatid sa inyo ng Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Oras hatid ng Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic,
Ingat! Premium D3 ang bago. Kasi Kathy, tapos kong naglabahalas, hindi ko na mabuhat ang kutsara kapag kumain. Ramdam ko ang sobrang pananakit at pangahap. Nag-take ako ng Premium D3. Ulit ako sa Mas Nervine. pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. DYSP Super Radyo. Hello, Ate Jody? Oh, may lagnat ka raw. Opo, sakit rin ang ulo ko. Kaya lang, di naman tumalab yung gamot ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulo't lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, thanks po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang HiQ Canvas and Upholstery Supply ay nagbibenta ng Uratex, synthetic at Firmatex foams, linoleums, shoe repair supplies at iba't ibang klase ng US, German at ordinary leather. Ang HiQ Canvas and Upholstery Supply ay matatagpuan sa tabi ng Allied Bank, Rizal Avenue, Puerto Princesa City. Ito ay pagmamayari ni na Ben at Joy Chu at may telepono bilang 433-4823. Hi, I'm Dulce, your Asia's Power Singing Diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DYSP Super Radyo. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Sarap ng tulog pag naka-aircon. Pero pag hangin may air contaminants, Everest Aircon with healthy air filter that helps remove air contaminants from the air your family breathes. Han, gising na. Malilate ka. Sarap matulog. Everest Aircon. Safe, clean, and healthy air for the family. Everest Aircon Breathe Series gives you double protection with healthy air filter and breakthrough built-in UVC sterilizer. Safe, clean, healthy air for the family. Available in all leading appliance centers nationwide. Premium D3 ang bago. Ang laki talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Buhay! Good news! Kay gusto na mo na mas daghan pa at dunay tsansa na mahimong milyonaryo. Extended ang ato EXL Makabuhay Plus Milyonaryo. Kada usa ka pad sa EXL mamahimong usa ka raffle entry. Simple lang ang pag-api. Pagkuha ng og selfie o picture sa EXL Makabuhay Plus Capsule o iyang resibo. I-post sa Facebook. Lakip ang sunod ng mga detalye. Pangalan, address o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika. Ang tanang entry mo qualify sa atong grand draw karong March 28, 2024. May buhay sa Makabuhay! Makabuhay! DYSP Super Radyo. Lunti ang kagubatan, dapat nating pangalagaan para sa kinabukasan ng lalawigan. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Riutuban Nickel Mining Corporation, your partner in sustainable development, at ng Coral Bay Nickel Corporation, dedicated to environment, protecting the future.
Sunfall Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Santan Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho. Sunfall Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sagot namin ang pamalengke mo. Magsanla o mag-renew na sa Cebuana Lulier at baka isa ka sa over 100 winners ng Palengke Shopping Spree Monthly. May bonus pa for first-time pawners. See posters for details. Promo runs from February 1 to April 30, 2024. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 183845, Series of 2024. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Basta sangla sa Cebuana, tiwala. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radio. DYSP Super Radio. Narito na ang tambalan Ed Havares, Junfred, Kalamba, kami naman! Balik tayo alas 9:08 ng umaga. Kaugnay nung binabanggit natin kanina, itong mga munisipyo natin na pasok sa 2023 Good Financial Housekeeping Passers. As of January 25, 2024, partner, balikan natin. Ang dami nila, ha? Congratulations in advance dun sa mga At least, nagpupursige sila, partner. Kasi noong 2022, 13 lang. 13. Ngayong 2023, may nadagdag na 3, mga kapuso. Pabatiin muna natin, Director Virgilio Tagle. Sir, magandang umaga po. Si June Fred at si Ed po ito. Good morning, Director. Yes, kasamang John Fred, kasamang Ed, good morning sa inyo. Good morning sa mga taga-Palawan at Presidente. Opo, Director, pag-usapan natin ito, 16 na munisipyo natin, pasok din yung Puerto Princesa City dito sa inilabas ng DILG na 2023 Good Financial Housekeeping Passers. Paano po ba ito kinakala? Paano po tinitingnan na good financial housekeeping yung isang munisipyo, Director, sir? Yes, kasamang John Fred. Pag sinabi natin ang isang bayan ay pasado sa good financial housekeeping, ibig sabihin maganda yung pamamalakad nila, yung paggastos nila ng pera, kasamang John Fred. Kasamang Ed. Yung mga financial transactions nila ay pinopost nila. Meron kaming tinatawag na full disclosure policy. Yung sa 3 conspicuous places, andun lahat ng financial transactions nila, 20% utilization, DRRM fund, lahat ng pundo na ginagamit nila. Okay. Pagkatapos, ibig sabihin, sa Commission on Audit, maganda rin yung nila, yung record. Yung audit, annual audit report. Pwedeng qualified or unqualified. Hindi siya adverse or isa disclaimer yata, parang gano'n. Okay. Ganun kasama dyan, malinaw na pag ang isang bayan, isang munisipyo ay holder ng good financial housekeeping, maganda ang pamamalakad ng kanilang paggastos ng pera kasama dyan. Ayun, ibig sabihin po, nagagamit ng tama talaga yung pondo po ng pamahalaan at transparent po yung leadership ng bawat mga munisipyo kasi nito. pinapakita, partner, sa mga lugar yung kanilang mga pinagkagastusan, yung mga pinasok na mga transaksyon, Director, sir? Tama po yun. Kumbaga, walang tinatago. Tama yung pinanggit ni kasamang Ed. Maganda yung pag-ano nila. Pagtapos naka-disclose, kumbaga transparent. Tapos accountable yung mga financial managers nila, mga department heads. So 16 dito sa atin noong 2022, chinek ko yung record 13. So talagang nag-i-improve din po, nagpupursige yung mga munisipyo natin na mapabilang dito, Director? Yes po, kasama ng Fred, kasama ng Ed. In fact, gusto natin makakuha ng seal of good local governance. Yun ang ina-ambisyon namin ngayon ng DILG Palawan, yun ang tinututukan namin. Kasi pag yung good financial housekeeping, kumbaga isang area lang yan eh. Okay. 10 areas, governance areas, isa lang yan. Pero maganda na yan, malaking bagay yan na passer ng good financial housekeeping. Kasi ibig sabihin pagdating sa
sa pondo, paggamit ng pondo ay sabihin natin maayos. Pero ang DILG para higit na masabi na talaga maganda ang pamalakad, yung kumbaga nabibigyan lahat ng attention yung mga education, social, tourism, mga ganon, business permitting. Ang inaambisyon natin ay yung seal of good local governance o SDLG na tinatawag. As of this moment, Director, wala pa tayo? Kasama dyan, Fred, kasamang Ed. Dati 13, sabi nyo, no? Medyo nakalimutan natin yung statistics. Pero ngayon 16. Ibig sabihin gumaganda, dumadami. Yan pong maayos ang pamamalakad. Yan pong sa Seal of Good Governance, hanggang sa mga araw na to, wala pa po tayong nakakakuha nun, Director? Meron mga passers tayo niyan. Nagkataon lang na itong 2022 data yata ay wala, no? Pero nung mga nakaraan ay Tara at saka Brookpoint, madalas sila ang nakakakuha ng SDLG. So parang na-cancel, nahinto po yung pag i-issue natin ng good governance. Seal of Good House Governance. Opo, nahinto. SDLG. Opo, nahinto. Hindi po nahinto. Nagkataong hindi pumasa yung ang hinahabol natin ay parang Nara yung nakaraan Opo. Pero ang madalas niyan Brookpoint at saka Nara ang nakakakuha. Yung sa provincial level, pasok din po ba yung probinsya natin, Director, sir? Yun, medyo hindi maganda yung sagot natin diyan, pero gusto nating tinututukan namin, nagmi-meeting kami palagi with concerned department heads, sa provincial administrator kung paano matulungan yung province para makuha itong SDLG. Medyo mahirap kasi dapat sa part ng provincial government, bago sila makakuha ng SDLG, at least 10% ng mga bayan. Ibig sabihin, 3 bayan dapat passers ng SDLG. Medyo mahirap yun, pero tinutulungan natin. Yun bang out of 10 governance areas, makakuha sila ng makumpleto nila yan, malaking bagay na. Kaya makakuha sila ng 7-8, malaking bagay na sa amin yun. Pero sa financial housekeeping po, okay naman po yung ating probinsya. Oo nga, medyo hindi kasama hindi rin. Hindi, ang alam ko hindi kasama sa listahan sa mga provinces. O kailangan siguro maging 100% yung mga munisipyo muna. Baka ganun yung requirement, Director? Ay, sa good financial housekeeping, parang hindi naman ganun ang requirement. Ang tinutukoy ko kanina, yung sa SDLG, Seal of Good Governance. Local Governance. Opo. Yun ang tinututukan natin na kumbaga, beyond question talaga pag ang isang munisipyo nakakuha ng SDLG seal, ay beyond question, maganda pa mamalakad sa lahat ng areas. Order, tourism, mga ganon. So dahil dito sa probinsya, 1 or 2 lamang, yung sa whole, yung provincial government natin, hindi rin pumapasok, Director. Hindi, yun nga medyo, hindi ko alam kung tinututukan namin ngayon since last year. Kung paano matulungan. Sa tingin ko naman, willing sila. May mga areas lang, may mga problema lang sa tingin ko na nahirapan tayo. Pero ang DILG ay willing tumulong. In fact, isa sa mga marching orders ng aming regional director na kahit ang central office namin na sana makakuha na, mas marami pa makakuha ng Seal of Good Local Governance. Pero masaya na tayo dito sa 16 na GFAs o good financial housekeeping passers natin. Pero may kung sana pumasok din yung ilan ba? 7 pa, no? 7, partner? 7 pa. 7. Kumusta naman yung 7? Nare-remind naman po natin, naiikutan natin, or ano po ba ang naging baka may kulang lang na mga requirements na naipasa, Director, sir? Yeah. Tama yun. Baka kulang lang sa tutok, no? Pero yung mga field officers natin on the ground ay yan. Kasi pag sinabi nating financial, hindi lang treasurer, ilang department heads ang involved yan. Accountant, treasurer, planning officer, mga ganon.
So dapat maging maayos yun, coordinated sila. Baka doon may counting mga issues kasama dyan. Baka meron mga delays. Ano, kung minsan po malaking bagay yung mga dapat on time ay available yung mga data, yung mga ganun po, no, Director? Yes, oo. Pag-delay ang releases ng fund, may problema na doon. Pag hindi lahat, hindi nakakapag-bill yung mga contractors natin, hindi nababayaran ng sa oras, ay may problema. May issue na. Okay, sige po. Maraming salamat, Director Tagle, sir. At baka may nais kayong ipaabot na mensahe sa ating pong mga LGU officials, staff, and sa ating mga kababayan na rin. Director Tagle, go ahead, sir. Yes, thank you kasamang John Fred, kasamang Ed. Una, binabati natin siyempre yung 16 pattern magandang ano na yun. Keeping yung kanilang mayor, Sangguniang Bayan, Department Head, at saka yung iba pang concern. Sana ipagpatuloy natin ito at dumami pa. Pero nire-remind natin at DILG officer, paano makuha natin yung seal of good local governance at kami sa DILG Palawan ay willing. Andito lang kami. In fact, nagbabayan-bayan kami. Tinututukan namin yung mga pwedeng pumasa. At willing po kami tumulong anytime na mag-request lang kayo at pupuntahan namin yung bayan. Okay. Yun lang. Thank you kasamang John Fred. Kasamang Ed. Mabuhay kayo. Salamat po. Salamat, Director, sa pagtanggap ng aming tawag. Good morning. Ayun. Congratulations ulit, ha. Aborlan, Agutaya, Batarasa, Brooks Point, Busuanga, Cuyo, El Nido, Linapacan, Nara, Quezon, Rojas, San Vicente, Calayan, Culion, Rizal, Sopronio, Española, partner. Ayun, at least nadagdagan tayo ng 3. Yun nga, yung ano, hindi naman ibig sabihin na hindi sila nabanggit, bagsak na sila. Meron lang kung minsan minsan hindi nga, yun yung mga konting delay. Okay na yung mga report nila, yung mga ano, kaya lang hindi umabot doon sa, may mga deadline yan, partner. Pagdating doon, hanggang ganitong petsa lang yung pasok dun sa evaluation, naipasa nga yung iba, pero late naman ay dumating. Marami pong factors tayong kino-consider dyan. Minsan yung transmittal mo, hindi agad-agad nakakarating dun sa mga ahensyang pinapadalhan. Ano? So, ganyan mga experience natin sa mga LGUs, partner, na mga nakakausap natin mga executive, yun yung mga nagiging problema nila. Kasi katulad yung minsan, di ba, yung internet connection natin, katulad tayo, minsan may mga delay din tayo sa mga report natin. Ganun po yung mga pangyayari. Pero sisikapin ng ating mga local leaders. Sa susunod, baka perfect na tayo sa lalawigan ng Palawan. Ano lang, siguro konting porsigi lang dito sa 7. Coron, Magsaysay, Dumaran, Balabac, Cagayancillo, Araceli. May nakalimutan akong isa, partner, eh. Ano bang nawawala dito? Hindi mo nabanggit? Oo, sa 7. 7 kasi. Dito sa 16. Balabac nandyan na. Balabac, ayun, Balabac, partner. Nabanggit ko na yung Balabac dito sa 6. May isa pa akong kulang. Di bale, alalahanin ko. Kasi 16 yung pumasa, may 7 na kailangan mag-strive hard, partner. Coron, ito nga, Coron, Magsaysay, Dumaran, Balabac, Cagayancillo, Araceli. Jobs, tulungan mo nga ako. Baka may nawawalang isa. Na hindi nababanggit. Busuanga, nandito yung Busuanga, pumasa eh. Oo, pumasa. Oo, di bale, ha? Yan. Yung Puerto Princesa pumasok eh. Yung Aborlan pumasok din, ano? Yung Aborlan pumasok, Agutaya. Yung Cuyo pumasok, Batarasa pumasok, Brooks Point, El Nido, Linapacan, Quezon, Rojas, San Vicente. Kalayaan nga pumasok, partner eh. Culion, Rizal, Sopronio, Española. Yan yung mga pumasok na 16. Okay. Yung mas pursigihin yung seal of good governance, partner. Ibig sabihin, sa kabila ng maganda nating financial standing, lahat naman po natututukan. Lahat ng programa, yung turismo natin at yung mga infrastructure siguro, yung iba pa, yung mga social services natin. Okay. Alas 9:21, sino yung tumawag kanina? Si Doc Romy.
Okay, sige. Diba, set na lang natin sa mga susunod na mga araw. Ano? Alas 9:22, si Faye Magura Aburot. Good morning. Watching from Santo Tomas Dumaran. Oy, good morning dyan sa inyo. Si Ma'am Evelyn Dabe. Good morning Ma'am din, Ma'am Evelyn. Evelyn. Speaking Tinanghali of ng Dumaran, gising, ha? Mukhang maki-KMGS yung tanatanaan, partner. Oo. Sa linggo. Abangan po ninyo. Akalain mo, Kahit isang na, daang bubuyog. malungkot na balita, mga kapuso, no? Joy Lagrosa Quijada. Morning sa inyong dalawa, Kuya Ed, Kuya June Fred. Good morning din. Si Ma'am Emma Sosa Gabo. Good morning. Ayrinda Kulapas. Ayan, salamat ha. Salamat sa inyong lahat. Mga kapuso, Job, saglit lang at magbabalita tayo sa ating pagbabalik. Si Aldrin King, humahabol. Super Ed, Super June Fred, dumating po cruise ship noong Huwebes. Opo, kahapon ng umaga. Galing sa ibang bansa. Lourdes Padul Ostares. Brooks Point daw, nakalimutan natin. Hindi po. Pumasok po yung Brooks Point na pumasa po sila sa good financial yung Batarasa, pasok house. din. Oo. Tsaka yung Balabak, medyo nabitin. Ano? Nabitin yung Balabak. Yung Rizal, Quezon, pasok okay din yung naman sila. Quezon Rizal, partner. Tapos Nara. So, halos wala naman partner. Siguro yung Puerto Princesa yung iniisip natin na Pampito. Pero pasok po yung Puerto Princesa. Yun. Sige. Saglit lang, mga kapusang programang ito ay hatid sa inyo ng Optical House, your vision care professionals. Matatagpuan sa ground floor ng Robinson's Place, San Manuel, Puerto Princesa City at sa bago nilang branch sa Valencia Street, harap lang ng Drugman. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito ang tambalang magpapainit ng inyong umaga sa GMA DYSP Super Radio, ang programang Kami Naman, Kami Naman. Mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, inyong makakasama sa radyo at online sina Ed Tavares at June Fred Calama. Kami Naman, Kami Naman, Kami Naman. Buong pwersa ng GMA Super Radio Palawan. Kasama kami sa pagbabantay at pagbabalita sa mas hinalawak na GMA Integrated News na nanatiling tapat at pinagkakatiwalaan sa buong Palawan. Kami naman, kami naman, kami naman. Tambalang inyong masasandalan, walang kinikilingan, buong puso para sa Pilipino. Super Ed Tavares at Super June Fred Calamba. Kami naman, kami naman. Kapuso, maganda ang buhay. Kapuso, nagmamahalan. Kaisa tayo sa puso.